Hello Philippines and hello world! Welcome to CC Talks! Hi mga ka-CC, okay lang ba kayo? Oo, CC. That's good to hear, CC, kasi meron tayong isang bigatin na taga San Agustin Institute of Technology na ating nibintahan ngayong araw na ito upang ihayag ang kanyang mga saloobin tungkol sa gender bias. Handa na ba kayo mga ka-CC? Yes, Sisi. Handa na. Ano po muna tayo mga ka-CC? CC Kim, pwede mo bang i-introduce ang ating bisita ngayong araw na ito? Okay, so ang ating bisita ngayon ay si Jason Cantano. Hi mga ka-CC! Hi Hello Jason! po. Magandang araw. Paano ka napunta sa sakit? Galing kasi ako ng Manila, then since hindi ako nakaabot ng entrance exam sa CMU, so I choose SAIT. Okay na ba yung sakit? So far, okay naman. That's good to hear. So meron kami mga katanungan sa'yo, Jason. Mga limang katanungan lamang. Handa ka ba? Sige po. That's good to hear. So, meron kami ulit katanungan sa'yo. So, can you share an example of challenging experience you have regarding your gender in any settings and how do you handle it? As a member of LGBTQ community, and I consider myself as a bisexual, so I have the challenging that I face like discrimination, but sa likod ng mga pang-discriminate nila sa akin, hindi ito hadlang para sa aking mga pangarap. Because ito yung nagbibigay lakas sa akin at ito yung nagpapa-overcome sa akin. So, question number 2 for you, Jason. Have you ever faced any difficulties in expressing your gender identity within your personal relationship? How did you navigate throughout those situations? I have experiencing difficulties in my gender. At the first, it's so very difficult for me to accept of who I am. But habang tumatagal, nare-realize ko na ito ako. Then, pagdating naman sa pamilya, sa relationship ko, hindi naman sila hadlang sa mga kung ano ako. Pwede ba magtanong in private relationship lang? Okay ka ba sa pamilya mo? Tanggap ka ba nila kung ano ka talaga? Di ba may ganyan sitwasyon na hindi ka tanggap? Then ikaw, tanggap ka ba talaga? Nafe-feel mo ba na buong puso ka nilang tanggap? Sa totoo lang, I've been no experiencing about love. But siguro if magkaka-jowa man siguro tanggap naman po. Kasi tanggap nila kung ano ako eh. So, mas close ka sa mami mo or sa papa mo? Both po. So, meron kaming tatlong katanungan sa'yo. Sisi Kim, can you ask Jason question number 3? Okay, so here's your question number 3. Can you tell me about a time when you felt misunderstood or discriminated against due to your gender, and how did you overcome it? Just like what I've said kanina sa number 1 na question, I've been faced a lot of discrimination. But nung first na pag-discriminate nila sa akin, syempre hindi naman maiiwasan na masasaktan ako. Pero nung tumagal naman, I used to it na ganyan sila, gano'n. Pero na-overcome ko siya sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili ko kung ano ako. Yeah, that's good. There is any situation ba na na-feel mo yung discrimination? Do you view as situation? When I was in elementary days, I've been a lot of experience like discrimination. Siyempre, nandun na yung pambubuli na sinasabi niya, bakla, ganyan, ganon. Until high school day, ganon pa din.
yung sinasabihan kanilang bakla-bakla, sinusuntok, ganun, yung pambubulis, syempre, nakakaapak na siya ng pagkatao ko. Then, ngayon, sa ngayon na generation, syempre na-implement na yung equality gender. Medyo nalalas na yung pag-discriminate sa mga LGBTQ at meron din naman mga natatanggap ng mga LGBTQ, then meron din iba na nagdi-discriminate pa din. Si Ria, may katanungan ka pa ba? So, ito yung ika-apat mong tanong. Have you encountered any obstacle in your career progression due to your gender? If so, how did you deal with them? Base sa mga na-experience ng iba, sasabihin ko na lang, syempre meron namang transgender na gusto maging teacher katulad sa inyo, di ba? Meron school na tanggap sila, pero meron ding school na hindi tanggap. Katulad sa SAIT, di ba? Syempre Catholic school, hindi nila ina-allow yung mga transgender na mag long hair. So, yun yung isa sa mga career na humahadlang sa pagkatao nila. Sure. Si Ria, meron pa ba? Wala. Si Sidan, may katanungan ka pa ba? So, ito ang iyong panglimang tanong. In what ways you think your gender experiences have shaped your perspective and approach to life or in work? In my gender perspective, I shape myself na, dito ako bagay, ganun. Siguro na-influensyahan ko yung sarili ko sa ganitong bagay. For example, sa mga career ko, sa pagpili ng ang kurso kung anong gusto ko, katulad ng sa midwife, ganun po. When nung bata ka pa, mayroon ka ba talagang specific na gusto kong maging fashion? Gusto kong pumasok sa fashion industry? Di ba kadalasan gano'n talaga yung mga... Oo. Ganun, May din ka bang feeling? meron po kasi nung bata pa ako, ganun, mahilig ako mag-drawing ng ganun, ng mga dress, Yes, ganun. diba? Opo. Di ba sabi nga nila, pag ganyang gender is kayo yung mas creative sa ganyang mga bagay. Di ba? Oo, Mas meron. ganito Oo, tama po art. yan. Meron ka rin mag-make-up. Ay, yes po, nag-make-up ako as nagpo-photographer din po. So may opportunity ka para sa Yes, ganyang po. field, no? Oo, nagka-career ganun, rocket-rocket. So, can you share your experience nung pumasok ka na ba sa mga pageant industry, ganyan? Yes po, nung last year po, nag-modeling ako ganun, sa barangay, then sa mall show, ganun po. Wow! Ganun talaga, no? Talagang open-minded na yung society sa Gender, no? Kasi marami ng mga activity na ginagawa nila para sa mga Yes. katulad yung gender. Hindi na lang siya naglilimit sa panglalaki lang, sa pangbabae lang. Meron na din sa katulad ng kanina, bisexual. Yes. Sa mga LGBTQ. So, meron ng lugar, kumbaga, ganun. Oo. Bigyan Binigyan na ng talaga ng space. opportunity. Yes. Yeah, we love talaga the LGBT. Hindi naman natin discriminate yung mga ganung bagay. Kaya nga binibigyan sila ng opportunity, di ba? Kahit anong gender ka naman, hindi naman nababawasan ang pagkatao. Tama po. Yes, So, correct. So, Jason, thank you. Thank you, Thank you for your opportunity. Thank you sa sa amin. pagbibigay ng oras. Sorry for everything, baka busy. Ay, hindi, okay lang po. Nagpapasalamat din ako kasi syempre binigyan na kami ng i-share yung, i-express yung gender namin. Yes po. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you po. So mga kasisi, marami ako natutunan kay Jason, no? Isa na doon ng respeto. Kasi talagang ang LGBT ay parte na sila ng ating mundo. So need talaga natin silang i-respeto. Ikaw kasisi yan? Yes, so ako, ang natutunan ko dapat equal talaga tayong lahat. So, equal tayo sa trabaho at sa mga oportunidad, sisi. Ako naman, na-appreciate ko ang mga parents na tanggap ang kanilang mga anak na parte ng mga LGBT. Me too. Ako, nasisiyahan din ako dahil lahat tayo may opportunity na
kahit anong gender, may para sa kanila na, may para sa lalaki, may para sa babae, may para sa mga bisexual. So, walang hindrance, walang hadlang, kahit anong gender ka, may opportunity ka na, may mapapakitaan ka na ng pera, kaya napakasayang pakinggan o malaman na open-minded na talaga ang society natin ngayon. Tama ka dyan, mga kasisi. So, ano ang natutunan natin here? Respect, Equality, love, at open sa opportunity. hindi natin kakalimutan ang ating cameraman, Ferdinand. Anong tutunan mo ngayon? So para sa akin, ang natutunan ko ngayon is dapat respetuhin natin sila dahil tao lang din sila na nabubuhay dito sa mundo na may pangarap. So dapat pantay-pantay lang tayo lahat. Dito lamang nagtatapos ang ating mga kachikahan, mga kasisi. So, thank you, Sweetly, for the accommodation and for allowing us na makapag-video ngayon. Thank you very much, Domingo. Thank you din sa Ma'am Pretty Tambuli para sa ganitong opportunity na makapag-interview kami dahil sa paraan ito, meron kaming natutunan tungkol sa LGBTQ. And also, thank you for Jason for allowing us to give the interview about gender bias. So, dyan lamang. Paalam! Ayaw ko stop